Kinompronta ko rin si Maribel. Sabi ko ay huwag na siyang magsuot ng maiikling damit at panatilihing magbra sa loob ng bahay bilang respeto sa aming mag-asawa. Sinunod niya naman ito. One day, alas 10 ng gabi ay tumawag ang katrabaho ni Mark sa akin at hinahanap siya. Sasabihan sana niya na pumasok ito ng mas maaga ng 2 oras kinabukasan dahil may importanteng meeting ang boss nila sa company sa Dubai. Nagtaka naman ako dahil hindi ugali ni Mark na magpatay ng phone. Katunayan ay nawiwili pa nga itong manood ng Tulfo hanggang 1:00 ng madaling araw at saka matutulog. Kaya kinutuban ako. Kinabahan ako at dali-dali akong nagpaalam sa aking amo na sumaglit lang ako sa bahay. Dinahilan ko na lang na may kailangan akong asikasuhin sa anak ko. Nagtaksi na ako pauwi. Pagpasok sa bahay ay naabutan ko ang aming anak na natutulog sa sala. Dumiretso ako sa kwarto. Hindi ko pinihit ang pinto o kumatok. Diretso kong sinusian ang kwarto dahil gusto ko makita at malaman kung tama ba ang hinala ko. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ang pinto. At nagulat pa rin ako sa nakita ko. Nakapatong si best friend sa aking mister at parehong hubot-hubad. Na mental block ako, kaya pinaghahampas ko sila ng kung anong mahawakan ko at dali-dali namang nagbihis ang dalawa. Tumakbo palabas si Maribel at umiiyak na ang aming anak dahil sa ingay na narinig. Parang tumigil ang takbo ng mundo ko, Ate Kay. At hindi ko ma-process sa utak ko. Hindi ko magawang umiyak dahil shock talaga ako at nanginginig pa. Si Mark naman ay sorry ng sorry sa akin. Nadala lang daw siya ng paglalandi ni Maribel. Nung araw na mismong yun ay pinaamin ko siya. Hindi lang pala isang beses na nagkangkangan sila sa sarili naming tirahan. Hindi ko na tinanong kung paano nila ginawa since andun ang aming anak. Napakabilis ng pangyayari, Ate Kay. At feeling ko ay panaginip lang yun. Pero linakasan ko ang loob ko dahil bilang OFW ay hindi natin pwedeng iwan ang ating trabaho. Bumalik ako sa trabaho dahil hindi ko pwedeng iwan ng matagal ang pasyente kong bedridden. Habang pabalik ay saka tumulo ang aking mga luha dahil sa sobrang sakit. 2 taong pinagkatiwalaan at pamilya ko dito sa UAE ang trumaydor sa akin. 3 months na nang nakalipas mula nung nangyari iyon. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin ang sakit na ginawa nila sa akin. At minsan pa'y napapanaginipan ko yung nakita ko that time. Hindi ko na rin masyadong kinakausap si Mark na hanggang ngayon ay sinusuyo pa rin ako. Yung anak namin ay iniiwan ko na lang sa malapit na daycare center as sinusundo ni Mark sa hapon. Si Maribel naman ay hindi na bumalik sa bahay. Wala na rin akong balita sa kanya. Sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ko. Papatawarin ko ba ang aking asawa alang-alang sa aming anak? O mag-give up na lang ako sa relasyon namin at magsimula ng bagong buhay kasama ang anak ko? Sa totoo lang naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon. Dito na lamang po ang aking kwento, Ate Kay. Maraming salamat.